Ang dami na pong damo sa cactus kaya akin na pong iisa-isahin uli silang alsin. Medyo hindi ko po na-overlook ko po ang cactus kaya garni pong kadami ng damo. Magandang buhay po sa ating lahat. Ay inabot po ako ng ulan din po sa garden. Tatapos pa naman pong magwalis ay bigla pong umulan. Dilig pa naman po ako ng halaman ay uulan po pala kaya po nakakatawa po. Sinamantala ko na po ang pag-ulan, naglagay po ako ng mga pansahod para po ma-harvest ko po ulit ang ulan at magamit ulit pandili kasi po kapapagdilig ko pa lang po ay inabutan naman po ng ulan. Nakakatawa nga din po, hindi mo po ma-predict kung uulan o hindi. Okay lang naman po. Hindi naman po kalakasan ng ulan kaya sa propagation area po muna ako at may gagawin po ako doon. Alisan ko po yung mga damo pong tumubo po doon sa aking cactus. Tumigil na po ang ulan, kaya po makakapag-umpisa na po ako ng mga dapat kong gawin din sa garden. Paunahin ko po muna yung mag-alis po ng damo doon po sa mga na-overlook ko pong cactus na may mga lumaki na pong damo sa kanyang paligid. Ayun po muna ang uunahin natin. Magiging busy po ulit tayo ngayong araw na ito. Ito po yung ilan po sa aking mga cactus, sa aking cactus area na na-overlook ko po ay hindi ko po nakitang ang dami na po palang nagtutubo ang damo. Kaya po alsin ko po. Okay na po uli, mailalagay ko na po uli dun sa kasamahan niyang mga cactus dun sa cactus and succulent area. Maganda na po uling tingnan ang atin pong cactus dahil wala na pong tumutubong damo. Ito po yung ating pong maganda pong mga bugis, bougainvillea. Kaso, naulanan nga po kaya po nangyari po sa kanilang bulaklak ay nagkapit-kapit. Pag ganito po ang case, ang ginagawa ko po ay akin na pong inaalis. Ginugunting ko na po yung mga bulaklak at para pong halos kinakalbo ko po. Para po pag naalis na po natin ang kanyang mga bulaklak na nabasa na ng ulan, muli na naman po magkakaroon ng mga panibagong usbong katulad po nito na akin pong inalisan po ng dahon. Ayan po. Iniwanan ko na lamang po yung mga bubulaklak pa lang po. Yung lalabas pa lang pong bulaklak. Yan po ang magandang gawin po sa bougainvillea. Pagka ganito nga pong ang bulaklak po ng bougainvillea ay nabasa na ng ulan, nagkakapit-kapit po sila. Kahit po sumikat ng araw, hindi na rin po siya magiging magandang tingnan. Kaya po ang ginagawa ko, ginugunting ko po, inaalis ko na po yung mga bulaklak po na kung saan po ay nabasa at kapit na kapit. Iniiwanan ko na po yung mga posible pong bubulaklak pa lamang para maganda pa rin naman pong tingnan ang bougainvillea. Ito po ay magandang paraan dahil after po nating mapag-alis ang kanyang mga basang bulaklak, mga ilang araw lang o ilang linggo ay makikita na naman po natin ang mga panibago pong maglalabas ang bulaklak. Kaya ito pong ganito pong paraan ay isa po sa dapat po nating gawin sa ating mga bougainvillea. Talagang halos inalis ko na pong lahat para po kasi naman nga po basang-basa ay kapit na kapit. Hindi po talaga siya maganda. Kaya alsin po ninyong lahat. Magtira na lang po ng mga bubulaklak pa lang para maganda pa rin pong tingnan ang ating bougainvillea.
Ito na po ang itsura ng maalis po natin yung mga kapit pong bulaklak ng bougainvillea. Ang pong proseso niyan ay maganda para po mas lalo din pong gumanda ang ating halamang bougainvillea. Katapos po nating mapag-aalis, tinlaan pong lilinisin po ang kanilang area para maganda rin naman po silang tingnan. Para po hindi naman po kalat po yung ating mga inalis pong tuyong bulaklak niya. Ito na po ang bougainvillea ang ating inalsan po ng bulaklak pong basa, gawa nga po ng naulanan. Mapapansin niyo po kung sa tao po ay para po siyang nagpagupit o bagong gupit, kaya po kalinis po niyang tingnan, lalo na po nung walis po natin yung mga nalaglag na pong mga ginupit nating bulaklak niya. Makalipas lamang po ang ilang linggo, makikita nyo na may tutubo na po ulit yung panibago pong mga dahon na magsusulputan naman po ay panibago pong bulaklak na mas lalo pong titingkad po ang kanyang ganda dahil po sa ginawa po nating pagugupit po sa kanya. At parang kung sa ano po ay atin po siyang tinirin. Ayan, ang inilisang po natin ay mga kapit na bulaklak. Ito naman po ang ating sayote, tanim kong sayote. Masaya po ako at dahil kabuhay nga po ako ng sayote, ngayon po ay unti-unti ko na pong nakikita na maganda po ang kanyang paglaki. At ang napansin ko lang po, napakadapi po o makapal po ang kanyang dahon. Kaya nanood po ako sa YouTube nung video about sayote. Ang isa po palang paraan para po mas mapadami lalo po ang bunga ay babawasan din po ng dahon para po di pala siya yung sa kalabasa, kailangan pong bawasan ng dahon. Para daw po pala mas marami daw pong ibunga ang sayote. Ito na po ang nabawas nating dahon sa tanim po nating sayote. Ganun po pala ang dapat gawin. Magbabawas po tayo ng dahon para po yung pong mga sustansya po ay mapapalagay po sa mga magiging bunga. Kaya po mas gaganda po ang mga bunga. Ito na po ang ating tanim na sayote nung pong ating mabawasan po ng dahon. Maganda na rin nga pong tingnan para pong siya po ay nung maalisan po o magupitan po natin ay malinis din nga pong tingnan. At kitang-kita po natin yung mga magiging bunga. Sana po talaga ay marami po itong maging bunga at marami rin po akong gustong mabigyan. Sana po ay magtuloy-tuloy din po ito. First time ko lang po kasing nakapagtanim ng sayote. Mahirap-hirap din po talagang palang tanim ito at mahirap din agad-agad buhayin. Kaya sana po wag na po siyang mamamatay, magtuloy-tuloy na po siya. Inumpisahan po nating ayusin po ang ating mga pots kasi po ang loob po ay ang dami pong mga tuyong dahon, atin pong wawalsin, atin pong aalsin. Iayos po natin ang ating mga pots base po dun sa kanilang mga tanim. Alsan ko na po nung mga dahon-dahong nasa loob po o nasa mga gilid-gilid po ng paso. Mas maganda po kasing tingnan pag po malinis po ang kanyang pinaglalagyan at wala pong mga dahon pong tuyo.
Ito na po, nung ayos ko po, pinagpare-pareho ko po ang tanim. Para po kung may titingin po at gustong bumili, makakapili po siya ng alin man po sa tanim na pare-pareho ng maganda. Mura lang po, yun po ang price. Pwede pa po itong mabawasan. Basta po kayo na lang po ang pupunta din sa garden. Maganda na po ang ayos, maganda na po uling tingnan. Nakakaliw po ang mag-ayos-ayos natin po ng mga pots. Kahit po paiba-iba na po siya ng tayo. Kung saan po tayo makakakita na mas magandang pwesto niya at magiging maganda po sa paningin na pupunta ay tutuwa po tayo. Ang atin pong pagkahalaman ay talaga po namang hindi po ganun kadali. Talaga pong pag gusto po natin ng may maayos na garden ay talaga pong i-exert po tayo ng effort dahil po kung gusto po natin ng may po ang matuwa, magandahan po sa ating garden, talaga pong atin pong pag-aaksayahan po siya ng panahon. At hindi naman po pag-aayos po sa garden ay matatapos ng isang araw lang. Ay gaya po na aking tinarabaho, bali po 2 araw ko po. Siyempre po, kailangan mo din magpahinga, magluluto pa rin po. Pero masaya naman po pag nakita po ninyo ang inyong ginawa ay maayos. Kaya po kayo pong mga katulad kong plantita na mahilig din po sa pag-aayos ng garden, paghahalaman, ay mag-exert po ng effort ng pagod. Pero magiging masaya naman po tayo sa kalalabasan. Salamat po muli po sa inyong pong panunood. Sana po ay magustuhan po niyo ang aking mga simpleng video. Enjoy po tayo sa paghalaman. Bye-bye po.